anong sabi ng split ends nyo. Charot. So, for today's video, gagawa ako ng siomai. 10 PM na to and kakatulog lang ni Danya, kaya naman magpre-prepare na kaagad ako ng ating ingredients. So, una kong gagawin is balatan itong mga hip corn. Madali lang naman tanggalin yung parang shell niya, yun nga lang medyo madulas siya. 10 pieces nga na hipon ang gagamitin ko dito. Pero kung ayaw niyo naman nalagyan ng shrimp, pwede rin naman na chicken na lang or pork alone itself. Ano daw? So, ayan na nga, natapos ko na silang balatan. Bilangin nyo na lang kung 10 pieces nga ba or sumobra. Charot. Then, gagamit din tayo ng chicken breast fillet, 400 grams. At ang ating pangmalakasang carrots na kahit mapayat ay mahaba. Uy, may naaalala siya. Charot. So, gagamitan lang natin yan ng peeler para mabilis yung ating pagbabalat. Alam nyo ba, paborito kong kainin yung carrots ng hilaw. For me kasi, mas malasa siya and matamis kapag ganito. Kahit isaw-saw mo lang ng suka or kahit plain carrots lang siya, super sarap. Slice lang natin into cubes. Then, maglalagay rin pala ako nitong ating sibuyas. Hindi ko na siya igagayat ng maliit kasi ilalagay ko lang din naman siya sa mechanical chopper natin. And then, of course, hindi natin kakalimutan ng pangontra sa aswang. Siguro mga nasa 8 cloves of garlic yung ginamit ko dito. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo na konti lang or ayaw nyo ng garlicky flavor, okay lang din naman. So ayan, kompleto na yung ingredients natin. Igigiling na natin yan. Giling-giling, giling-giling, giling nyo na matunaw ang taba. Inuna ko nang ilagay yung chicken, then itong ating hip corn. And then, of course, hindi natin kakalimutan ang ating carrots, bawang, at sibuyas. So, after natin silang pagsama-samahin, Giling-giling, giling-giling, giling nyo na matunaw ang taba. napaka-catchy ng songs ni Willie Revillame noon. Hindi ko alam kung naabutan niyo to, pero kung hindi niyo naabutan, edi wow. Eto na yung itsura niya after natin siyang igiling-giling and ililipat ko na siya sa ating bowl kung saan natin imimix yung iba pa nating pampalasa. Una ko nang ilalagay itong oyster sauce na sinisimot ko na lang dahil paubos na. And then mag-a-add din tayo nitong black pepper. After ng black pepper, itong ating salt naman. And maglalagay rin tayo ng 456 pieces ng magic sarap. Charot. And last but not the least is itong ating sesame oil. After nating malagay lahat ng ating pampalasa, imimekos-mekos na yan ng ina mo. Imimix lang natin yan ng mabuti hanggang sa ma-incorporate na lahat ng ating mga pampalasa na inilagay, and then magsa-start na tayong magbalot ng ating siomai. Bali, yung ginagawa ko, yung wrapper, nilalagay ko siya sa pagitan ng hintuturo tsaka hinlalaki, and then saka ko lalagyan ng ating filling, tapos ibibilog-bilog mo lang siya. Ayan. Super bilis lang. Yung magagawa ko dito is isa-stock ko lang sa ref para may mabilisan na kaming ulam kapag morning or merienda. Before, may specific brand talaga ako na binibili. And okay naman yung lasa. Tapos nito lang, may nakita ako na post sa Facebook. Hindi ko alam kung fake or totoo na may mga siomai daw na gawa sa aso. Gusto kong bumili pero wala akong makita sa marketplace. Charot! So, syempre, for the safety na lang din, ako na lang yung gagawa. Sigurado pa ako na malinis and walang preservatives. Kasi nga, syempre, hindi naman natin nakikita kung paano nila ginagawa. Kung ano yung mga nilalagay nila and kung malinis pa yung pag-prepare nila. So, better tayo na lang kung alam lang din naman natin kung paano. Pero kung hindi, i-google mo te. Sobrang dami ng ways kung paano ka matututong magluto. Merong YouTube, merong Facebook, TikTok or IG, pero kung tamad ka, edi go, bumili ka ng mga siomai na gawa sa aso. Charot. Kung hindi naman yun verified ha. So yun lang guys, tapos na akong magluto, matutulog na ako. Bye!